Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, 2:09 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Lunes, Abril 20, 2026. Sa ngalan sang inyong regular anchor, Paul Tarosa, kung inyo kaupod, Hope Torechante, kag welcome na sa panibago naman nga edisyon sang Bantay Banwa. Diri sa programa Bantay Banwa, mga kaabyanan, pila ka mga tupiko ang aton paga-istoryahan. Patpaton naton diri sa programa ang ining local fault line, no, nga ginpahayag nangin generator sang linog diri sa probinsya sang Iloilo, partikular, no, sa Southern Iloilo. So i-check naton with the Office of the Civil Defense kay Ma'am Tina Ilustre Mayor kun bala, no, ano ining local fault line diin ini nahamtang kag do ano ka matuod, no, nga nangin generator ini, no, kun nangin kabangdanan sang sunod-sunod nga linog sa probinsya sang Iloilo. Of course, mga kaabyanan, magluwas sa Office of the Civil Defense, i-verify man na naton with the DOST FIVOX. Ipabati man naton, mga kaabyanan, ang pahayag, no, ni Engineer Ray Antioquia sa DOST FIVOX Rojas City kung ano bala ka matuod ining local fault line sa probinsya sang Iloilo. I-check naton, no, kay Engineer Antioquia kung may dapat bala, no, nga kabalakan ng aton nga mga local government units, partikular, no, ang Southern Iloilo sa sining local fault line. If may ara na ini, no, nga ngalan, i-check naton kay Engineer Antioquia. Tutukan nyo na, mga kaabyanan, kiti syempre importante, no, nga may balaan naton ano ba lang nga mga lugar sa Western Visayas or sa Panay Island ang ginalabyan, no, sang aton nga mga earthquake generators. Kay kung madumduman nyo, no, hindi na niya bag-o sa mga taga-isla sang Panay, may ara kita sang West Panay Fault, no? Isa man ina ka
earthquake generator and also ang Negros Trench. So tutukan mga kaabyanan ng aton nga interview kay Ma'am Tina Mayor no sang Office of the Civil Defense, and of course ipabati man naton ang aton nga interview with DOST FIVOX Engineer Ray Antioquia. Aton antes na naton ipatpaton mga kaabyanan no, aton i-check ang lakat sang panahon. And of course, no, nga aton nga padayon nga pagbantay sa nga Bulkang Kanlaon. Kamustahan ang aton nga heat index diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kay bisan diin kagidya no magkadto bisan may hangin pa mapaang gidya no nga aton nga panahon. So para magatag sa aton mga kaabyanan sang latest no sa lakat sang panahon, makaupod naton si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Pilipinas. Engineer, maayong aga, maayong hapon no. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Engineer Silvestre, maayong hapon. Lunes, 2026. A ridge of high pressure area ay naga-extend over extreme northern Luzon, kag diri naman sa western Visayas, generally fair weather kita. Pero wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangilat kag panaguob, tugas mga localized thunderstorms. Makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast nga magadala sa makasarangan pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally no sa 23 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:36 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:01 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa karon nga adlaw ay posible magalabot 38 tubtob 39 degrees centigrado. Kag muna ang aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Engineer Silvestre, balikan lang nato no for last week and tubtob subong adlaw sang Lunes. Anong pinakataas no nga heat index nga nabalhag sa aton nga DOST Pag-asa? Well, ang pinakamataas naton nga na record this week or last week, ma'am. Mhm. Wait lang. Well, ang mga mataas natin nga na-record, dira lang ma'am, sa may 40 to 41 degrees Celsius. Mhm. Anong aton nga mapanugyan, Ma'am Silvestre, no, sa aton nga mga tagpalamati, especially no sa kapaangon sang aton nga tiempo no diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo and the rest of Western Visayas? Ang ano na lang gid kita, mag-inom kita permis ang tubig, so stay hydrated gid kita. Magsuksok lang kita sa mga lightweight, light colored clothing. Kag magdala lang kita permis ang protection sa init kag adlaw. Kag if possible, hindi lagi kita magpabulad sa init man kadlaw. Mhm. Madamo gid nga salamat, Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Welcome, ma'am. Radyo Pilipinas. Na batian mga kaabyanan si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo no. Sa gyapon no ang panugyan no nga mangin stay hydrated kita no subong nga paniempo bangod sang mataas nga heat index. But silingon mga kaabyanan no damo naton ang aton nga pag-inom sang tubig, and kung mahimo no magdalagid kita sang aton nga mga water tumblers para bisan diin kita no pwede kita nga maka-refill sang aton nga mga water bottles o kon water tumblers. Meanwhile, mga kaabyanan, sa bahin naman sang pagbantay nato no sang Bulkang Kanlaon.
Subong petsa no sandig sa ilang bulletin April 20, 2026 duwa ka pagbugasang abo ang nabalhag no sa makaligad nga 24 oras. Ano balang buot silingon sang 24 oras nga ini no sandig sa bulletin sang aton nga DOST Fivox. Buot silingon no midnight sang April 19 tubtob midnight sang April 20 nakabalhag no sang duwa ka pagbugas ang abo o kun ashing events no ang Bulkang Kanlaon. Samtang yara naman sa 33 ang volcanic earthquakes, lakip na dira no ang duha ka volcanic tremors nga naglawig sang 7 ka minuto. Ang sulfur dioxide flux sang bulkan sang April 19 yara sa 786 tons. And sa gihapon no ara sa nakasaka sa gihapon sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. So makita nato no sa kada bulletin nga ginapagwa sa DOST Fivox erratic ining aktibidad no sa Bulkang Kanlaon. Pabag-o ang iya nga mga datos o kun numero nga ginapagwa may 3 digits, 2 digits no. So hindi naton masaligan gani sa aton nga mga kauturan dira sa tiilan no sa Bulkang Kanlaon magpabilin nga naka-alerto. Philippine Standard Time 2:20 sa hapon. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, makaupod na naton si Ma'am Tina Mayor no ang spokesperson sang Office of the Civil Defense Western Visayas. Tuhoy no sa sining local fault line nga nangin kabangdanan sang sunod-sunod no nga pagtayog sang duta diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. I-check naton with the Office of the Civil Defense kung ano ka matuod nga may ara sang bag-ong fault line o kun local fault line diri sa probinsya sang Iloilo kag ano ay hano ang mga pagpanganda sang Office of the Civil Defense assuming no nga may ara gid man sang local fault line sa southern Iloilo. Bantayan mga kabyanan sa pagbalik sang Bantay Banwa. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat, ulo, kita, kwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang.
Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Si nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay lana pahinga. Tahan naman anak. Luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, Julie! Kamusta ng date yun ni Elmer? Parang tulalang-tulala ka dyan. Nina, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, nirape niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Philippine Standard Time 2:26 sa hapon. Sa gihapon mga kaabyanan, ini ang programa Bantay Banwa sa ngalan sang inyong regular anchor Paul Tarosa kung inyo kaupod Hope Torrechante. And kaina no na mention naton makaupod naton sini nga hapon ang spokesperson sa Office of the Civil Defense Western Visayas si Ma'am Maria Cristina Mayor. Ma'am, maayong aga, maayong hapon, no? Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, Hope, maayong hapon man sa aton pinalangka ang mga tagparamati. Yes, Ma'am Tina, gusto naton i-confirm, no? Pinaagi sa aton nga Office of the Civil Defense, do ano ka matuod nga may ara gid man no sang local fault line diri sa Southern Iloilo nga nangin kabangdanan no sang linog no diri sa probinsya sang Iloilo, Ma'am Tina. Yes, Hope, no? So, kung madumduman mo this past few weeks, umpisa sang March 2, kung sa diingin tayo og ang isla sang Panay, sang magnitude 4.3 nga linog dito sa may Gimbal, naging sunod-sunod na ang pagtayog sang mga magagmay nga mga linog diri sa may area sang isla sang Panay. Nagpatigayan kita sang query sa FIVOX, kag ila inigin feedback kay makaala na ang iban sa aton mo madamo sang mga kauturan ng naalarma, and ang feedback sa aton is ang ini nga mga linog o kung ginatawag nato nga earthquake swarms ang gingtuga sang local fault nga wala pa madiskubrihan along sa area sang Gimbal, Iloilo. Although hindi pa kita makahatag sa specifics bangod padayon pa ini nga ginatun-an sa karon sang FIVOX Hope. Ma'am Tina, do ano ka alarming ini para sa aton nga mga local government units no sa especially sa Southern Iloilo, those no nga mga kabanmohanan nga yara no sa malapit sa banwa sang Gimbal? Actually, ang ini nga mga linog ay considering nga ang swarms nga nabatsyagan ta hindi siya tanto ka hindi man siya
tanto ka frequent kag hindi dat baskog. So since padayon pa kita sang pagtuon, especially ang FIVOX, hindi kita makahatag sang any conclusive nga assessment at this point. So ginalauman naton nga makahatag kita sang assessment as soon as maging available na ang data nagikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, HOPE. Pero ang aton lang gid nga panugyan sa aton nga mga kauturan, whether this is alarming or not, mas manami gid nga kita ang preparado sa any eventuality, HOPE. Ano ba lang dapat nato nga i-prepare with regards to this? Siguro doon ta nga magpatindog kita sa aton nga mga structures, mga infrastructures naton, especially mga buildings, mga multi-story building, dapat kita maging seryoso kita sa pag-implement sa mga building codes naton. Agud nga malikawan ang dako nga damage sa aton nga mga buildings. Kaduha, sa pagpaubraman sa aton nga panimalay, mas manami gid nga ibutang naton sa ang seguridad sa aton nga mga pamilya. Magkuha kita sa structural engineer o kung bisan architect na lang nga maghatag gid sang plano kung maka-afford kita nga mapasiguro nga babakod ang aton balay, especially if this is a multi-story household. Kag kung balaan naton nga ang isa ka area is prone siya bala sa ground movement o kung may pabago-bago nga slope, ara ka mo sa hili nga side, malapit ka mo sa pilas, mas pakamaayo nga magpili kita sang site, another site nga pagkatindugan sang aton nga structure. And aside from this, hope nga mas maayo gid nga prepared kita mismo sa aton nga mga panimalay sa karon, especially ang dugay ta naging gina-advocate kay gina-promote ang pag-preparar sang emergency go bags para sa aton nga mga pamilya. Ma'am, no, para sa aton nga mga tagpalamati, no, aside sa sining local fault line nga sa karon, no, na kitaan dira sa may banwasang gimbal, ano pang mga earthquake generators nga dapat man, no, mabalaan sa aton nga mga tagpalamati? Actually, diri sa may Panay, diri sa may Region 6, duwa ka bilog ang aton nga ginalantaw nga earthquake generator. So we have the West Panay Fault, that is a approximately 90 kilometer nga fault line halin sa Anini Antique all the way to the province of Aklan. So maagyan niya ni parts of Iloilo and Capisman. And at the same time, diri naman sa kadagatan, may ari kita sa ginatawag nga Negros Trench, nga amo man ni ang isa sa mga earthquake generator diri sa may isla sa nga Panay. Although ini nga mga fault ang ining West Panay Fault kag ang Negros Trench over the years, no, this past decades wala nakapabatsyag sa aton, wala sang linog nga matrace mo nga dira naghalin sa duwa sini ka earthquake generators naton. Ma'am, i-clear lang naton, no, ang ining local fault nga ini wala pa ini sang pangalan kag very recent ini siya. Yes, no, according sa kay Engineer Antokya sang FIVOX nga ginatun-an pa ni nila sa karon sang team of geologists from FIVOX ining local fault along Gimbal kag ginatun-an pa ini kag actually wala pa siya gani sa ngalan na as of this point, as of this time. The same information, no, nga ginhatag man sa ato ni Engineer Ray Antioquia, no, sang DOST FIVOX sa may Rojas City. Ma'am, anong aton nga mangin tikang, no, sa Office of the Civil Defense upon knowing, upon knowledge, no, nga may ara sang local fault line dira sa may Gimbal, Iloilo? Ano nang mga masunod nga tikang nga pag-aubrahon, no, sa aton nga Office of the Civil Defense? Well, amo na siya, hope, no, ang isa sa mga ginatanaw namon nga naton nga tikang is ipabaskog yun gid ang preparedness measures naton, especially diri sa may Western Visayas. So ano ba lang kabahin sa preparedness measures nga ginapalinto naton? Of course, ang sa nasaling kagina ang preparedness naton sa sulod sa panimalay naton, ang preparar sa mga go bags sa mga local government units kag sa mga institutions. Isa sa preparedness measure naton amo ang pag-istrikto nga pagpatuman o kung pag-implementar sa mga building codes sa tagsa ka mga local government units and offices. And at the same time, mas ginapabaskog naton sa karon ang capacity building and training sa aton nga mga response agencies. Particularly, nagapatigayon kita sa sige-sige nga pag-train sa aton nga mga responders kag sa mga national government agencies naton, particularly sa search and rescue operations kag even the collapse structure search and rescue para mas mangin mahapos ang aton nga pagresponde. And at the same time, ang Office of Civil Defense as part of its
preparedness measure, nag-preposition man sa mga non-food items naton sa nagkasari-sari nga mga lugar diri sa may Western Visayas, agod nga wala ta man ginapangayo may magluntad nga insidente or may magluntad nga kalamidad, mas madasig sa aton ang paghunos kag pagpanagtag sang bulig para sa aton nga mga kauturan nga apektado. Ma'am, kamusta nga aton nga coordination no with the DOST FIVOX sa ongoing nilang assessment o kung pag-usisa sang ilang nga mga geologist sa nasambit nga fault line kag sano hayhan no may ara kita timeline kung sano nila ayhan no mahatag ang ila man nga findings sa nahanungod no sa nasambit nga local fault line. Actually, we have made the initial coordination with the FIVOX kay Engineer Ray Antokya. Kag amo na gani sa iya nato na naibaluan ang information regarding sa local fault line sa Gimbal, and we are conducting a series of coordinations, and in fact isa ini sa mga paghahambalan sa mga masunod nga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council meetings nga pati kayunon diri sa may Western Visayas. Gina-expect naton that their geological assessments will be finished, will be concluded in a few months time, kag paagi sa mangin resulta sa ilang nga mga pagtuon makatigayon kita nga makadihon sa aton nga mga preparedness mas matulid ka nga preparedness measures para sa mga pumuluyo sa Western Visayas. Ma'am, i-clear ko lang nun, nahambalan ayhan sa inyong sinapol kung bala ang ini nga local fault line connected sa aton nga mga earthquake generator, say for instance dong aton nga West Panay fault or kung connected ini sa aton nga Negros Trench. Based sa initial information nga gipalabot sa aton sang FIVOX, ini nga mga linog nga nagluntad, actually ang term ni diri nila is earthquake swarms. Yes, hindi siya connected sa duwa naton ka earthquake generators nga West Panay fault kag Negros Trench. Ini siya is solely local fault, ini siya nga wala pa madiskubrihan. So wala na siya gina-include o kung wala gina-relate sang FIVOX ang ining earthquake swarms sa duwa naton ka earthquake generators diri sa Panay. Yes, thank you for clarifying that, no, Ma'am Tina, sa aton nga mga tagpalamati, no. Siguro last na lang, no, Ma'am Tina, do ano ka-equip ang aton nga mga local government units, especially no wala man naton ginapangayo may magluntad nga linog, especially may magkalaguba nga mga pagkabutang, no. Do ano ka-equip, no, ang aton nga mga rescue teams, no, sa search and collapse training naton. Actually, sad reality ina siya, Hope, no? Kay pilang nahot pa lang sa mga agencies naton, kag sa mga local government units, ang may ara sa mga SRRCS collapse structure search and rescue teams diri sa may Western Visayas. In fact, I can only name a few. Municipality of Pavia, San Jose Antique, and the province of Antique, and Iloilo City. Though so far, do amo pa lang ining nakakandak sa mga CSSR trainings, kag mayara sang kompleto nga kagamitan, kay depende man abi, Hope, sa priorities ang aton nga mga kabanuhanan. That is why we are pushing gid for more nga i-prioritize ang mga LGUs naton ang DRRM initiatives naton, kay dako gid ang mabulig sini sa aton nga preparedness and response efforts diri sa may Western Visayas. Pero nagapasalamat kita man kay ang iba naton nga mga agencies, particularly ang Armed Forces of the Philippines, even ang Philippine Coast Guard kag Philippine National Police, apisar nga nako ang kakulang sang pondo para sa mga equipment, ginatingwaan nila nga matrain ang ilang nga personnel kag mag-form sang team para sa mas hapos nga pagresponde sa tion sang kalamidad, Hope. Ma'am, last time, no, ang aton nga scenario sa aton nga earthquake drill diri sa Western Visayas, may nakita sang tsunami drill, no. Anong next naton nga scenario, Ma'am Tina, para nga mapaghandaan naton, no, ang linog, and at the same time may aras ayan sang connection ining bag-o nga fault line sa mangin scenario sa aton nga simultaneous earthquake drill? Actually, ang ginatutukan nato na, that's correct, no, Hope, no? So, ang ginatutukan na, isa sa ginatutukan natin sa karon is magpatigayon kita sang drill during night time. So, ina ang posible nga mangin scenario naton during the second quarter nationwide simultaneous earthquake drill nga patigayonon sa bulan sang Hunyo. So, we have a few months, siguro a few weeks to prepare pa para sa aton nga second quarter. Kag ginalantaw naton sa karon nga isa ka possibility amo ng night drill. It's either sa ospital o kung sa eskwelahan, pero most probably sa patigayonan ini sa ospital, Hope. With that, ma'am, no, madamo gid nga salamat, Ma'am Maria Cristina Mayor, spokesperson sang Office of the Civil Defense. So madamo mga salamat, Hope, kag maayong hapon sa inyo tanan.
Na batian mga kaabyanan si Ma'am Maria Cristina Mayor, no, ang spokesperson sa Office of the Civil Defense Region 6. Gin-confirm sa aton, no, ang nangin rason o kung nangin kabangdanan sang sunod-sunod nga linog recently, no, amo ang bag-o nga local fault line, no. I-clarify lang nato, hindi siya wala pa siya pangalan. Wala siya ginpangalanan pa sang aton nga mga eksperto o kon sang DOST FIVOX. So ano ba lang pwede naton matawag dira, no? Local fault line amo nang correct term nga educate man sa aton, no, ni Engineer Ray Antioquia sang DOST FIVOX Rojas City. Para mas mahangpan ninyo mga kaabyanan ang ginpahayag man, no, ni Ma'am Tina Mayor sang Office of the Civil Defense, no, natuhoy sa local fault line dira sa may Gimbal, Iloilo. Aton man, no, nga ginpakig-angutan si Engineer Ray Antioquia sang DOST FIVOX Rojas City. Lain kidabi mga kaabyanan kung ang mga impormasyon, no, nagalin gidya sa aton nga mga eksperto kay ti sila ang may ihibalo kung ano bala ang nagakinatabo diri sa aton sa Western Visayas or sa Panay Island, ano balang buot silingon sa mga occurrences nga ini, no. So yari mga kaabyanan, pamatian ta, no, si Engineer Ray Antioquia sang DOST FIVOX Rojas City. First and foremost, inasira nga lugar abi every now and then may mga recurrence siya wherein ang extended niya sa dagat. So it can be considered as a local fault. But unfortunately, wala pa na siya na, wala pa na siya na pangalan because a lot of mga investigation and then nasudyuhan pa na sa among mga expert, no, coming from main office and among mga geologists, other division to conduct such investigation. So, saan ni siya nagtuhaw, engineer, ang bag-o or ang local fault line ini sa Banwasang Gimbal? If I could remember, for the past several years na siya, na may ara na siya, tawag natin na panawag sila is series na siya na linog, pinatawag natin na earthquake swarm, no, ang panawag sila. So, do like recently lang siya engineer, yung pagtuhaw niya? Pardon? Do like recently lang siya natukiban, sir, nga may fault or may local fault line dira sa Gimbal? Sa mga several, na siya, nga mga years, kasi hindi siya consistent na matawag natin nga malamang po ang isang kabintadan niya tawag natin. Kaya na siya nga tawag mga full shocks and then later on may mga main shocks. So ini siya, though it cannot be considered yung matawag natin na ni siya ng tawag siya kay unlike, no, for example, ang natabo abi sa Bogo, no, sa Cebu, kaya sa existing ginatawag natin nga Bogo Fault sa Itlan. But it so happened nga may araw dili siya nga do matawag ni mo continuous nga iyang nga may araw siya nga near sa Bogo Fault. Ito na-occur ang kadadat katawag na na-discover dito may araw nga matawag nga di pangalanan nga fault which is the Bogo Bay Fault during the epicenter sa mga 6.9 dito na-occur. So ini siya sa sa tawag sini? Gimbal. Iloilo, sa lower portion, may ara na sa
Panabi, nang natawag natin ng Apo na di Panay Island, where surrounded by so many idle generators. It so happened that there is sa southern part, there is sa lower part, ining sa Gimbal, ining sa Miataw. Now, every now and then, sa dadan, sa opsyon na, kaya kita niya tawag ng mga nag-trigger or matagbinog siya. Na batian mga kaabyanan si Engineer Ray Antioquia sang DOST Fivox. Actually no, malawig-lawig ini ang aton nga interview kay Engineer Antioquia. But siling gani no ni Engineer Ray ang fault line sa banwasang Gimbal no nga nangin kabangdanan sang mga recent nga earthquake no sa 1st District. Offshore ini siya. Bot silingon no sa tubig ini siya yan no, hindi ni siya sa lupa. So siling gani ni Engineer Antioquia, mas destructive ang linog kung sa lupa ini siya no. But still siling gani niya may mga effects sa gihapon kung ang may ara sa mabaskog nga linog sa katubigan naton. That includes no ang pagtuhaw no sang tsunami, but siling ni Engineer Antioquia no para hindi mag-cause no sang panic sa aton nga mga kauturan. Sa interview naton with DOST Fivox Rojas City, ang tsunami no, say for instance tsunami, makos ini siya kung may ara sang at least magnitude 5 nga linog. Magnitude 5, magnitude 6 and above mga kaabyanan, posible no makatrigger ina sang tsunami. Pero sa pahayag sang DOST Fivox no, mas destructive kung sa duta ining fault line kay madamo sang mga infrastructure, especially no ang mga daan yung mga infrastructure, mga substandard infrastructure ang magkalaguba kag makakos no sang injury sa iban. Ini based ko no sa history man no sa pag-assess nila sa iban pa nga mga earthquakes no sa pungsod Pilipinas. Pero ang kinalain no mga kaabyanan sa Bogo Fault, ang sa local fault ngayon sa Gimbal sunod kay Engineer Ray Antioquia, hindi siya consistent. So amo pa nang ginausisa sa karon no sang aton nga mga experts, partikular ang central office sang DOST Fivox. Ina no para magiyahan ng aton nga mga local government units, especially sa 1st District or sa province of Iloilo. Siling gani ni Engineer Antioquia, hindi kita mag-alarma, but rather i-equip naton ang aton kaugalingon no, i-make sure naton nga kita preparado kay hindi naton mapaktan kung saan o magtuhaw ang linog. So importante gid suno kay Engineer Antioquia sang DOST Fivox no nga ang aton nga education campaign inabala no nga nagapasakop kita sa aton nga mga simultaneous earthquake drills, kanang ginatudloan kita no kung paano mag-duck, cover and hold, hindi na siya lango-lango. Kaya sa tion sang linog dapat gid naton i-apply kung anong aton nga mga natun-an sa mga national simultaneous earthquake drills no nga ginapatuman sang aton nga gobyerno. And eye-opener man ini actually ang discovery sang local fault line dira sa Gimbal, Iloilo. At
least no ang aton nga mga local government units, ang aton nga Office of the Civil Defense and other government agencies magabuligay no. Padayon nga magabuligay para ma-make sure ang safety sang publiko no sa tion sa nga linog. So sa bahin sang Office of the Civil Defense, padayon ang ilang pagpatigayon sang training o kung paghanas no sa aton nga mga DRRM officers or offices, mga rescuers or teams naton. That includes no ang collapse structure search and rescue. Dako gid ina nga bagay mga kaabyanan sa tion sang linog nga ang aton nga mga rescuers kabalo no sa collapse structure search and rescue. Kaya hindi kaabi pwede no makasulod sa mga edipisyo, mga building nga nagkalaguba bangod sang linog kung hindi kaya equipped. Kay imo naman na karon nga kaugalingon ang mabutang sa peligro. So that is why no nga aton nga Office of the Civil Defense nagakampanya man sa aton nga mga DRRM officers and offices no sa Western Visayas no nga magpatigayon sa mga earthquake drills no mga trainings para mapasangkad, mapataas, mapabaskog ang aton nga search and rescue. And bilang shared responsibility, mga kaabyanan, kita man yung mga pumuluyo, no, mag-take part kita, mag-join kita, no, sa mga earthquake drills. Kag seryosohon nato nina, hindi kita yung lango-lango lang, ha. Sa mga recent nga earthquakes, no, nabatsyagan nyo man to, no, mayara sang magnitude 4.3, Philippine Standard Time, 2:50 sa hapon. Bago kita magtakop mga kaabyanan, update lang no sa aton nga Police Regional Office 6. Kay ina may ginhiwat nga flag raising ceremony and at the same time awarding ceremony sa Camp General Martin Teofilo Delgado sa Fort San Pedro, Iloilo City. And kadungan sa sinang awarding ceremony mga kaabyanan, gin-recognize ang pila ka makatapo sang Police Regional Office 6. Lakip na dira sanday Police Major Dadhe de Lima kag Police Master Sergeant Ernesto Huerva Jr. sang Iloilo Provincial Police Office or Provincial Drug Enforcement Team no nga nakabaton sang medalya ng kadakilaan bangod sang ila madinalag-on nga bypass operation sa violation sang Republic Act 9165. So ang ina nga operasyon nangin kabangdana no sa pagkaaresto sang isa ka high value individual kag apat ka street level individuals kag nakakumpiska sang approximately 480 grams sang shabu sa poblasyon Zone 1 Estancia, Iloilo. May ara man sang medalya ng kagalingan si Police Captain Yoholio Pano Jr. kag Police Corporal Kenneth Damirez sang Technical Support Company sang Regional Mobile Force Battalion 6 sa epektibo nga pagpatuman sang warrant of arrest batok sa Rank 4 Regional Most Wanted Person nga nagapangatubang sang 3 counts of rape by sexual assault kag acts of lasciviousness sang Abril 9 sa Barangay Lagubang, Barotac Nuevo, Iloilo.
Sa nangin mensay naman ni Police Brigadier General Josefino Ligan, nga ginabasa no, ni Police Brigadier General Alexander Mariano, ang Deputy Regional Director for Administration, panginbulahan no, sa Police Regional Office 6 ang commitment kag hard work sa kapulisan tuhoy no sa ilang commitment no nga mapabilin nga malinong matawhay no ang Western Visayas. Ginpahayag man niya nga ang padayon no nga anti-illegal drug operation sa Police Regional Office 6 kag ang pagkaaresto sang wanted persons amuman sang intensified effort against loose firearms kag ang crackdown sang illegal gambling kag iban pang criminal activities. Ang padayon no or masaligan sa gihapon sang pumuluyo nga mangin prioridad no sang Police Regional Office 6. Philippine Standard Time 2:54 sa hapon. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyo nga pag-upo diri sa programa Bantay Banwa. Gusto naton pasalamatan no si Engineer Ray Antioquia sang DOST FIVOX Rojas City and also si Ma'am Tina Mayor ang spokesperson sang Office of the Civil Defense Western Visayas. Gusto man naton pasalamatan ng mga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. And of course, ang aton nga mga katuwang technical diri sa studio si Sir Vermor Aventura. Kag sa transmitter si Sir Jeffrey Betita. Nanging kaupod ninyo mga kaabyanan sa ngalan ni Paul Tarosa ini si Hope Torichante kag ini ang Bantay Banwa. Inyo nabatian ang mga labing ulihing nga kasayuran. Bulag, hublag, tubtub sa masunod naton nga pag-ulupdanay sa Bantay Banwa.